Ganito ang karaniwang tanawin na makikita mo dito sa Bukidnon, mga bundok at sakahan. Ang mga residente dito sa bundok ay may mga sariling lupain na minana pa sa kanilang mga ninuno. At isa na nga dito si Mang Jerry. Si Mang Jerry, isa sa mga kilala kong napakasipag na magsasaka dito sa aming lugar. Pagputok pa lang ng araw ay naghahanda na si Mang Jerry ng kanyang mga gamit sa pagtatanim ng kamuting kahoy, saging at mga hayop na kanyang alaga. In-interview ko nga si Mang Jerry sa kanyang sakahan at naabutan ko siyang nagbubunot ng damo sa kanyang mga pananim na kamuting kahoy. Magandang umaga po, Mang Jerry. Magandang umaga naman. Gaano po kayo katagal nagsasaka? Gano'n na po kayo? Pilipinas na. Ganun po ba? Ano po ang dahilan bakit hindi kayo naghanap ng ibang trabaho bukod sa pagsasaka? Ito lang kasi ang hanap buhay ko na mana sa ating mga magulang. Kaninong lupa po ang inyong sinasakahan? Itong lupa na to, as ancestral domain. So, magkano ang karaniwang kinikita nyo kada buwan? Maliit lang kasi sarili lang namin ang ginagastos namin dito. Wala kaming puhunan. Mga 12,000. Meron bang plano ang gobyerno para magkaroon kayo ng sariling puhunan sa pagsasaka? Mayroon namang libre sa gobyerno katulad ng seeds at saka abono. Yan lang ang naibigay nila kada taon. Okay po, salamat po, Mang Jerry, at nagpumayag po kayo na interviewin ko po kayo. Ito ang masakit na katotohanan na araw-araw na hinaharap ni Mang Jerry at ng kanyang pamilya. Kailan mararamdaman ng mga maralitang katulad ni Mang Jerry ang tulong ng gobyerno o may inaasahan ba sila mula sa ating pamahalaan? Ilan ba kaya ang katulad ni Mang Jerry ang katiwala sa sarili nilang lupa? Nawa ang pangako na bibigyan ng prioridad ang agrikultura sa bansa ay maabutan pa ng mga katulad ni Mang Jerry bago pa matuyo at lubugan ng araw ang lupa na kanilang sinasaka. Ako, bilang anak ni Mang Jerry, ay umaasa na darating ang araw na ang sarili naming lupa ay kami ang makikinabang. Ako po si Jana Grace Balaba para sa Through the Lens, a short documentary.